utang, loan. Ganyan talaga ang mga bisyo or halos karamihan ng mga OFW dito mahilig mangutang pero tinatakasan ang kanilang utang. Ito yung kagaya sa aplikante ko na nirefer ko dito. Basta matagal na siya dito. This week lang nakareceive ako ng notice from the agency. Nag-inform sa akin na ang aplikante ko ay nangutang ng mahigit na. Hindi ko alam kung magkano talaga ang principal ng kanyang utang kasi umabot na sa 62,212 Hong Kong dollars. As of today's rate, i-convert natin sa money natin sa Pilipinas, umaabot na siya ng kulang-kulang kalahating milyon. Ang laking halaga po para mangutang ka ng ganito kalaki na umabot na sa 453,676.90. Ang laking halaga na iniwan mo dito sa Hong Kong. Hindi ko alam kung magkano talaga ang inutang mo pero umabot na ito sa ganyan kalaki. Dahil umuwi ka ng Pilipinas at hindi mo na binalikan ang iyong utang. Sa mga ganitong klaseng mga pangyayari, planado ang mga ganyan na mangungutang kayo para pag uwi ninyo sa Pilipinas may pera kayong dala. Okay sana na ganyan pero balikan ninyo ang inyong utang. Hindi yung marami pang madadamay kung sino yung nag-refer sa'yo at saka of course, isa na ako sa sasabihan ni agency. Kasi ang kanyang monthly is 4,130 Hong Kong dollars. So, aabot ito ng 30,119.75 sa pera natin ang kanyang monthly. So, ang sahod dito is nasa kulang-kulang 35,000 pesos. Sinadya na talaga niya na sairin ang kanyang visa or di kaya 1-year payment na yon. Kasi ang laki-laki po, kung hindi niyo kayang bayaran ang inyong mga utang, huwag kayong mangutang ng ganyan kalaking halaga. Ang pagkakaalam ko, kung ikaw ay mag-loan dito sa Hong Kong, kapag hindi ka makabayad ng 1 month, papadalhan ka ng letter. Halimbawa hindi ako nagbayad. Tapos, malalaman ni employer yan dahil sila talaga ang maka-receive ng inyong mga letter. Kaya malalaman, nandyan lahat. Hindi ko lang i-disclose ang letter from sa isa sa mga lending company dito. Napakalaki po. So, ang kanyang due date is August 11. Hindi na siya bumalik, umuwi siya ng Pilipinas. In short, tinakasan niya ang kanyang utang. Ang saya-saya mo, nakautang ka, nagkapera ka, iniwan mo yung utang mo dito pa malaki na ang tubo. Sa hindi nakakaalam kapag ikaw ay mangutang at saka kapag hindi ka makabayad, lalo na hindi ka nag-report sa inutangan mo, at mahawakan na yan ng kolektor, hindi nyo ba alam, ang mga kolektor, tatakutin kayo ng tatakutin. Halimbawa, nasa Pilipinas, nag-break contract ka, na-terminate man. Dapat kasi, i-report ninyo yan na nag-break contract kayo or nag-terminate. Kapag babalik kayo, ay babayaran na lang ninyo. Kasi, sa halip na ang utang ninyo monthly yan, ay mahahabol pa natin, hindi masyadong malaki at naka-stick siya doon sa monthly na babayaran mo. Kasi alam mo na talaga, halimbawa, ang utang ni Kabayan ay ang monthly niya is 4,130. Tapos, nag-report ka na hindi mo muna mabayaran yun, hindi yan siya totoo. Wala naman silang magagawa dahil nga ikaw ay na-terminate. Hindi ka pa capable na magbayad sa iyong utang dahil nga wala kang trabaho. Maganda yung makipag-compromise po kayo. Sabihin ninyo na hindi kayo makabayad kasi nga na-terminate ka o uwi ka sa Pilipinas. Pagdating mo dito sa Hong Kong, babayaran mo kaagad. Kapag naman hindi ka nag-report doon sa lending company na yun, ay araw-araw magkakaroon yan ng interest. O diba, tutubo araw-araw yan. Hindi kagaya sa monthly ang interest dapat na yung babayaran. Pero kapag hindi ka nag-report kasi,
araw-araw na may interest, tutubo yung utang mo. Kaya siguro umabot ng ganito kalaking halaga na halos kalahating milyon ang kanyang utang dahil hindi siya nag-report. Tinakasan nga niya ang kanyang utang dito sa Hong Kong. Meron kasi nangyayari dito na babasa ko rin naman na ang kanilang utang sana na iniwan dito sa Hong Kong ay umabot lang ng 3,000 Hong Kong dollar. So, maliit na halaga na lang yun. At hindi sila na nga nag-report, hindi nila sinabi na na-terminate sila, na on the spot sila umuwi ng Pilipinas, hindi nakabalik. At saka, nung pagbalik ni Kabayan dito, ibang story to ha, magbibigay lang ako ng sample. Bakit ganito kalaki umabot ang utang ng isa nating kababayan? Nung bumalik si Kabayan dito, sa utang niya na 3,000 Hong Kong dollars, ay nagulat na lang siya, magbayad na sana siya ng kanyang utang kasi nga nagkatrabaho na siya, may sahod na siya, magbayad siya, pumunta siya sa inutangan niya kung saan siya nag-loan, ay umabot na ng 35 Hong Kong dollars. Ganun po lumubo ang kanyang utang. Kaya kayo, kapag mangutang kayo or ma-terminate man kayo, mag-report kaagad kayo sa kung saan kayo nangutang para hindi araw-araw tutubo ang inyong pera. Kaya nagulat ako na may ganito palang klaseng tao na mangutang at uuwi kayo ng Pilipinas, hindi nyo na babalikan. Kaya plano niya talaga na mangutang. Wala siyang pakialam or plano niya hindi na siya babalik dito sa Hong Kong. Wala siyang pakialam kung mag-chat man sila kasi ganito ang ginagawa ng iba eh. Pag uwi nila sa Pilipinas, tatanggalin na nila yung SIM card nila, i-uninstall na nila ang kanilang WhatsApp para hindi na makontak. Pero meron pa silang iniwan doon bago ka kasi makautang, may 2 contact person dyan sa Pilipinas na tatawagan ng kung saan ka nag-loan. So, kawawa yung may hawak ng number, halimbawa anak ninyo o asawa ninyo. Meron kasi yan sila mga contact dyan sa Pilipinas din, kaya tinatakot din sila ng mga collector hanggang sa parang maaning-aning na inyong mga utak dahil nga kasalanan nyo rin naman, hindi kayo nagbayad. Diba? O gawain na talaga ni kababayan natin na mangutang o di kaya hindi na magbayad o hindi ko alam kung palautang talaga siya dyan sa Pilipinas kaya hindi na matatakot. At ganito na kalaki, lumubo na talaga ang kanyang utang kasi hindi naman nagpapautang ng ganito kalaki ang nagpapaloan kasi ang alam ko nasa 40,000, 50,000 lang. Pero pag umabot na ng 62,000, wala na siguro magpapautang ng ganyan kasi halos sagad na ang iyong sahod, di ba? So, ang inisip ko dito, na-delay na lang siya, hindi na siya nakabayad ng ilang buwan. Kaya lumubo na ng ganito kalaki ang kanyang utang. Guys, wag naman kayong ganyan. Masaya tayo pag mangutang pero pagdating sa bayaran, tinatakasan na ninyo. At saka, hindi nyo alam. Kapag ang balik ng karma, doble, triple pa dyan. Kaya, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. At, sinisigurado ko sa inyo na ang agency at saka ang employer ay nag-request na ng ban para hindi na siya makabalik dito sa Hong Kong. Kaya wag siya. Alam ko hindi niya na ito mapapanood ang video na to kasi nagpalit ako. Active siya lagi sa Facebook page ko dati. Pero dahil nga nagpalit ako ng bagong Facebook page, kaya hindi na niya ito mapapanood. Sana, wala na rin naman siyang hindi ko naman pwedeng sabihin yung pangalan niya. Pero sana kung ano man yung mga problema ninyo, ano bang plano mo sa buhay, bakit ka nangutang ng ganyan, hindi mo na binalikan ang iyong utang dito sa Hong Kong, masaya ka man ngayon, hindi ko naman, bahala na yung karma ang magbibigay sa'yo ng lesson. Okay? At mga kababayan, kung hindi nyo kayang magbayad ng inyong utang, umuwi na lang kayo sa Pilipinas kahit walang pera. Dahil nga, 'di ba? Umalis naman tayo sa Pilipinas walang pera. Hindi naman nakakahiya umuwi na walang pera din. Kasi nga nag-abroad tayo, minalas tayo. Wala. At least nakauwi tayo ng safe sa Pilipinas. Huwag lang kayong mag-iwan ng utang dito na lumubo ng ganito kalaki. Okay?